Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, merong tagas ng langis dito sa valve cover niya. Pag ganyan mga boss, ang papalitan nyo lang dyan. Kung positibo naman na dito nang gagaling sa gilid ng valve cover niya yung tagas ng langis, ang papalitan nyo lang dyan pag ganyan, yung valve cover gasket niya. Ilapit ko itong camera mga boss para kahit paano makita nyo. Actually mga boss, pinawashing ko itong makina ni customer, kaya kung makikita nyo dito na lang sa ibabaw ng valve cover yung basa niya ng langis dahil dito sa gilid niyan. Hindi nyo na makikita yan mga boss dahil nga sa pina-engine wash ko itong makina bago ko simulan itong trabaho. Sa pagtanggal ng valve cover mga boss, unahin ko munang hugutin itong socket wire dito sa ignition coil ng mga spark plug. After ko mabunot yung mga socket wire niyan, gagamit ako ng socket wrench na number 10 para maluwagan ko naman yung bawat bolt na number 10 dito sa ignition coil. At dahil sa maluwag na yung 4 na bolt dito sa ignition coil, pwede mo na yan tanggalin. Tapos yung dalawang socket wire dito sa solenoid, bunutin nyo na yan mga boss. Tapos isunod nyo nang tanggalin itong 4 na ignition coil na nakatusok dito sa spark plug nyo. Tapos gamit ka ulit ng socket wrench na number 10 para matanggal mo itong dalawang nut dito sa holder ng harness mo. Pag okay ka na dyan mga boss, pwede mo na ngayon luwagan yung ibang bolt na number 10 dito sa gilid ng valve cover mo. Siya nga pala mga boss, kung kayo ang mag-DIY ng sasakyan nyo, i-separate nyo yung mga bolt na matatanggal nyo dito sa valve cover. Iba kasi yung design ng tornilyo nyan mga boss. Pangalawa, para hindi nyo maiwaglit. At huwag kayo mag-alala dahil hindi naman kayo malilito dito sa mga tornilyo ng valve cover na nasa gilid. Dahil iisa lang naman yung size nyan. Ang mahalaga, huwag nyo makalimutan yung bawat tornilyo or bawat parts na tinatanggal nyo dito sa ibabaw ng valve cover nyo. Para sigurado kayo na pag ibinalik nyo na yung mga tornilyo nyan or yung parts, bukod sa wala siyang kulang, alam nyo kung saan siya nakaposisyon. At para maluwag yung matanggal yung iba pang bolt dito sa valve cover mga boss, tanggalin nyo itong inlet hose mula dito sa air filter papunta dyan sa throttle body. At dahil sa wala ng abala, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin yung mga bolt dito sa paligid ng valve cover mo. Medyo marami nga lang yan mga boss, kaya samahan mo ng tiyaga. At para lumarga yung harness nyo mga boss, tanggalin nyo itong dalawang wire dito sa alternator. Para pag tinanggal mo itong valve cover, mailulusot mo siya dito sa harness. At dahil okay na ako dyan, lipat naman ako dito sa fuel injector niya mga boss. May mga socket wire dyan na bubunutin ka. Ayan o, kung makikita nyo, yung tinuturo ko, ipipress mo lang yung socket wire tapos huhugutin mo na yan. O, diba? Napakadali lang hugutin yan pag malamig yung makina. Tapos, gamit ka ulit ng socket wrench na number 10. Dahil sa natanggal mo na yung ibang bolt dito sa gilid ng valve cover mo, dito sa ibabaw ng valve cover o dito sa gitna niya, meron ka pa dyan tatanggalin ng mga bolt na number 10. Kailangan kasi mga boss, lahat ng bolt na nakakapit dito sa valve cover mo, matanggal mo yan para maiangat mo itong valve cover mo. Dahil kahit isang bolt lang ang hindi mo matanggal dito sa valve cover, hindi mo matatanggal yan or maiaangat itong valve cover mo. Unang-una mga boss, hindi mo rin kasi pwedeng pwersahin sa pag-angat itong valve cover mo dahil sa plastic lang yan, pwedeng mabasag. Kaya kailangan sigurado ka. At pag wala ng tornilyo yan mga boss, gumamit ka ngayon ng flat screw. Ayun ang ipang sikwat mo. Ayan o yung ginawa ko. Sa gilid mo sikwatin, dahan-dahan lang. O ayan o, umangat na itong valve cover. Ibig sabihin yan, wala na talaga siya nakakapit na tornilyo. Kaya lang dito sa right side ng harness, hindi ko maiangat itong harness niya or hindi siya mailarga. Kaya naman pala, yung holder niya meron pang dalawang tornilyo na tatanggalin ka. Number 12 yun mga boss. Ayan, natanggal ko na siya. At dahil sa mailalarga na itong harness mga boss, magpatulong ako sa mga usi mga boss, ipapaangat ko sa kanila yan. Tapos, pwede ko na ngayon tanggalin itong valve cover. O di ba mga boss, napakadali lang. At dahil sa natanggal ko na itong valve cover mga boss, ang una kong tatanggalin dyan, itong papalitan ko, itong gasket niya, para makabili na si customer. At sa paglinis naman ng valve cover mga boss, binasa ko itong basahan ko ng gasolina, tapos pinunasan ko lang yan. At pag okay na, malinis na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong bili ni customer na valve cover gasket. Pag inilagay nyo itong valve cover gasket mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat mo nyan. Para sigurado ka na hindi siya magkaroon ng leak. Tapos, papahiran ko pa yan ng beta gray mga boss. Para nakakasigurado ako na hindi siya magkakaroon ng leak. At dapat mga boss, yung pagpapatungan nyo nitong valve cover nyo, dapat malinis yan.
O tingnan nyo mga boss yung pinaka-head. O di ba? Malinis siya. Kaya pag inilapat ko itong valve cover niya, tapos naipantay mo na yan, unahin mo na munang ilagay yung mga bolt na number 10 dito sa gilid ng valve cover mo. Siguraduhin nyo lang na bawat bolt na ilalagay nyo dito sa valve cover nyo, na ipakapit nyo yan sa thread niya para hindi kayo makalustred ng tornilyo. Siya nga pala mga boss, pag naghigpit kayo ng mga tornilyo dito sa valve cover, pakiramdaman nyo yung paghigpit nyo. Dapat pantay-pantay siya pag naghigpit kayo ng tornilyo dito sa valve cover para maganda yung pagkakalapat ng gasket. Ako kasi mga boss, pag naghihigpit ako ng tornilyo dito sa valve cover gasket, 3 beses ko yan iniikutan para sure. Sa pakiramdam ko na tama yung pagkakahigpit ko. At pag okay na, pwede ko na ngayon i-connect itong socket wire dito sa mga fuel injector niya. Dapat mga boss, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakalapat nyo ng mga socket wire dito sa fuel injector. Pwede kasi pag hindi mo na ipasok maigi yan, palyado itong andar ng sasakyan mo. Kaya ang gagawin nyo, lagi kayo magdo-double check. At pag okay naman, pati itong tornilyo dito sa valve cover mo, yung mga bolt nyan, i-check mo rin kung kompleto. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, inikutan ko yan para sigurado ako na walang kulang na tornilyo dito sa valve cover. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong ignition coil mo dito sa spark plug. Tapos yung socket wire niyan, ilagay mo na rin. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, yung lagi kong pinapaalala, yung socket wire dito sa ignition coil. Siguraduhin nyo rin na maayos yung pagkakalapat niyan or nakabaon siya ng maayos para hindi siya magkaroon ng palya. At paalala ko lang mga boss, dapat yung pagkakabit nyo ng socket wire ng ignition coil, tama yung firing order niya. Kaya tandaan nyo yung socket wire ng ignition coil. Kung sa 1 nyo binunot, sa 1 nyo rin siya ibabalik. Kung sa 3, sa 3. Kung sa 4, sa 4. Kung sa 2, sa 2. Ganun. At syempre naman, pag nailapat nyo na itong ignition coil nyo, para hindi gagalaw-galaw yan, ilagay mo na ngayon yung 4 na bolt na number 10 dito sa bawat ignition coil mo. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit at yung mga socket wire na binunot mo dito sa mga sensor na nasa ibabaw ng valve cover mo, i-connect mo na rin yan. Tapos, isunod mo na rin sa ilagay itong 2 nut dito sa holder ng harness mo. Tapos, gamit yung socket rin sa number 10, higpitan mo na yan. At syempre naman mga boss, yung mga hose na nakakonect dito sa valve cover, wag na wag nyong kalimutang ibalik yan. At yung 2 bolt na number 12, ipakapit ko na yan sa thread niya. Yan kasi yung humahawak dito sa holder ng harness mga boss. Kaya ko lang naman tinanggal yung 2 bolt dyan sa holder niya para lumarga itong harness nang sa ganun maluwag kong matanggal itong valve cover. At ito na mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yan. Actually mga boss, kaya ka mahihirapan magtanggal ng valve cover nito dahil nga dito sa wiring niya, pati itong harness niya, nandito sa ibabaw ng valve cover. Kaya kung may iba kayong diskarte na mas maganda sa paggawa ko, di mas okay yung sayo. Sa akin kasi mga boss, kahit anong style ng paggawa mo, basta ang ending, nagawa mo yung sasakyan ng maayos, pasado na sa akin yun. Dahil para sa akin, walang kapintasan yun. Kasi merong nagko-comment, puro pintas lang, pero wala siyang mapatunayan sa sarili niya. Kaya pag may mga paninirang comment mga boss, hindi ko na yan sinasagot. Kahit kayo mga boss, huwag yun na rin sagutin. Kasi nga, ang ipinapakilala niya lang doon, yung sarili niyang pagkatao. Tama na mga boss, nakwentuhan ko na naman kayo. Dahil sa naikabit ko na itong mga hose niya, pwede ko na pa-start itong makina. Dahil sa start na yan, ilayo ko muna itong camera mga boss, tapos ilagay ko na itong engine cover niya. After 1 week mga boss, pinabalik ko si customer para ma-check ko itong valve cover niya kung meron pa siyang tagas. Pero negative na siya mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana lagi kayo nakakakuha ng idea sa bawat video na ginagawa ko, at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit sa inyo.